Moments that change you forever. Moments that change the way you are seen by others. And moments that change your path in life. In every one of these moments, there's a Renault for you. To start your journey with Renault, there are offers that you can't miss. Until December 20th, your Renault comes with free service up to 2 years or 40,000 kilometers. Visit your nearest Arabian Automobile showroom or call 800 Renault. Choose the Renault quality. This is Filipino Rhythm with Alansari Exchange. Send money to Philippines to win 40 tickets to Philippines on Etihad Airways. Kayo po yung nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. So, nag-tune in pa lang ngayon. It's good to be back after 3 weeks. Lately kasi nagkasakit kami at yung unang guest namin, isang doktora po siya, si Doktora Maria Agnes Atienza Ong, nagbigay ng tips paano atin ma-control or maiwasan ang pagkakasakit kasi nga flu season ngayon. Then we have 2 more guests. Ito naman dalawang guests natin, mga ano sila mga ating kapatid na mga kaibigan na kapamilya naman. Kapamilya pala. Kapatid at mga nagpapaganda, nagpapagwapo. Mga celebrity. At sila, they themselves are celebrity in their own rights. Etong isa, kilalang-kilala ko to. Kahit papakilala ko lang ang pangalan niya, kilala na siya ng mga tao. Kasi lagi siya nakikitang, twice a year nakikita siya sa, ang tawag, entablado. Nag-host ng Philippine Independence Day. Tapos yung year-end program ng PhilCom, yung Bayanihan. At dati yung mga 8 years ago, 7 years ago, nakakita ko yan kumakanta, mga TFC Popstar, nagko-co-host sa mga ibang events, mga parties. Multi-talented to at magaling sumayaw. Galing niya sumayaw, galing mag-host, galing sumayaw, galing kumanta, at magaling makisama kaibigan ito ng lahat Natuwa ko kanina na nalaman ko sa kanya na hindi lang pala siya 13 years sa Middle East, pala siya more than 20 years, hindi lang sa Dubai, pati sa ibang countries like Oman and Bahrain. Eto, tinitingnan ko yung Facebook wall niya, nag-shout na siya na magiging guest siya dito. Sa mga tagapakinig, ito po yung ating isa sa mga talented na Pinoy dito po sa UAE, si Emil the Loverboy. Yuhu! Emil. Wow, hello po. Kay El, hello, magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, Art, good evening. And Daddy Blue, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Dubai Eye, sa mga nakinig noon, at sa mga makikinig pa sa darating na panahon. Ayun walang sayang. Lahat yan, hawak. Isa pa pala, bago ka mag-start, tanong yung kay Emil, ito nakakatuwa. Si Emil, last September, he went home to the Philippines to stay for, I think, 2 nights, 3 days. Alright. Umuwi siya doon. Bakit? Kinuha siya maging host lang ng isang debut. Debut. Emil, ba't kinuha ka? Sa tingin mo, bakit? I don't know, siguro nakita nila ang mga shows ko dito sa Dubai at saka natuwa naman kasi sila kasi wholesome yung pagsa-show ko. Yes, I've noticed that. Wholesome siya, yung binibigyan ko ng pagkakataon na maibigay sa kanila, yung entertainment. At the same time, siguro nagkakapag-entertain din ako through singing. Tsaka may choreography kasi ako sa stage. Emil, question lang. Ang unang-unang tanong, bakit Loverboy? Ayan. Bakit hindi Adonis or bago mo sagutin Casanova? Hindi ko pala Nakaka-tense naman pala dito. Emil, bago sagutin mo yan, si Emil pala, pakilala ko, ang profession ni Emil ay isang sa Gents Saloon. 26 years na ako sa Middle East. Yun ang profession niya. Kung pwede ka naman mag-artista. So, Emil, i-explain mo na yung profession mo by day and by night. By day and by night ka pa. Okay. Nagpapalit ka ba ng anyo? Hindi, actually, syempre, like ako, syempre may trabaho ko. Ito naman trabaho talaga natin katulad ko. I've been here for 26 years sa Middle East. Ito talaga trabaho ko. Opo. Pero siyempre, may mga passion tayo. Katulad na sa labas. Halimbawa, lalabas tayo. May mga bagay tayo na atin yun Yun ang hilig natin na I never thought that I would go this far. Yes. Kasi wala naman sa isip ko Nag-enjoy lang ako. Yung pala, habang nag-enjoy ako sa sarili ko, may napapa-enjoy na pala ako ng mga tao sa paligid pa. Konti-konti. Hanggang sa dumami na. Ayan na. Masaya na sila lahat. Tsaka wholesome ka nga. May mga iba naman, di sila masaya. That's okay.
You can never please everyone. Totoo nga. So, pero, sinagot mo na ba bakit lover boy? Okay, nako, ito na. Actually, yan Ang wholesome, ha? signature ko Daddy kasi Blue. yan. Wholesome. Kasi you know what, El? Opo. Ginamit ko yung word ng lover boy kasi I really strongly believe in, the strong force in the universe, which is love. Messenger ako ng love, eh. Ganon. I really love to share my wisdom kasi that's the only way to get more wisdom if you share it. Yeah, you're right. Galing. You Ganun lang exude ako. it actually. Kaya looking at you, positive vibes ang makikita mo sa'yo. Napakaliwanag ng mukha mo. Tama ka, El. Thank you so much. Yun ang gusto ko, yung I want to touch the heart of people. Kasi that's the only way to be remembered, Okay. is to share. Now that you have answered our question, paano ka ba nagsimula sa pagiging host, pagiging singer, komedyante, actor? Kulang na ng dancer. He's all around. Ano pa bang email ang gusto mong hindi mo pa nagawa? Tsaka ba't ka nagsimula? Saan ka nagsimula pagiging isang celebrity host? Okay. Hindi naman sa ganun kasi nangyari ito in 1999 nang dumating ako sa Dubai. Opo. Actually, on that time, gusto ko talaga magbakasyon lang kasi actually may nangyari kasi sa akin na supposed to be dapat papunta ako ng Pilipinas, but I decided to travel in Dubai na nakakuha ako ng visit visa na walang alam ang employer ko na hindi ko na pala ako babalik sa kanya sa Qatar. Okay. Galing ka ng Qatar. Nag-take a chance na makakuha ng trabaho dito, mahirap sa umpisa. Opo. Then, syempre, lalabas naman talaga yun na, pag isinilang ka talagang singer or dancer, makarinig ka ng tugtog, makapunta ka sa isang lugar na may mga kasiyahan na ganito, nagkakaroon ka ng pagkakataon to be a part of it. Yeah. Hanggang sa, siguro, it's my passion to dance, to sing, hanggang sa hindi ko napapansin na umaalago na pala ako ng dahan-dahan. Marami na ako nakikilala, recommendation, and that's the thing. Hanggang sa, eto na hanggang ngayon di pa rin ako naniniwala. You look so young. How old are you? 43. You are 43? Matanda pa pala tayo. Ikaw lang. Wala 43 ka na. You don't look 43. You look so like So, teka mo na, 30, 20. 26 years ka na. So, gusto mo sabihin, ano ka nun? Less than 20 ka pumunta? No, 17 pa lang ako doon. Wow. Grabe. Lakas sa loob mo, Feme talaga tong tao na Siguro to. sabihin na natin Art at saka Daddy Blue L, no? Ang naging foundation ko kasi it's my pain sa family ko Tell me more about your pain. What is that May pain? doktora tayo dito eh. It's not a physical pain, I okay. believe. What is you that know pain? what? Sometimes you wanted to share your talent, your Oo, wisdom. sige Sometimes nga. yun, di ba, pag bata tayo, bata pa kasi ako na, I wanted to share my talent to my family. Nagkataon na nagkaroon ako ng kapatid pangalawa sa akin. I'm the eldest in the family. Apat kami. Yung pangalawang kapatid ko, binigyan nila ng priority kasi nagkaroon kami doon ng siblings rivalry. Alright. Oo, supposed to be, syempre academically wise, may utak naman talaga ako kahit papaano. Sa tutuusin nga, kung tutuusin nga, gusto ko talaga maging doktor. Okay. Yung makapaggamot ng tao. Kaya lang, syempre, kahit papaano, ganun din, nakapagpagamot din Laughter. ako. The laughter is the best medicine. Faith And they are healing, doing sa the... faith healing nga lang. Really? Parang gano'n. Okay na yun. Kaya lang, mas gusto ko stethoscope. Yung mga ganong klase. Kasi hindi yun nabigyan, L. Okay. Kasi that time, iba yung treatment ng family ko sa akin, tsaka sa kapatid ko na from pagkain, hanggang sa damit, ganyan. Sometimes yung talent ko na pagkakanta, minsan dinadaan ko sa patakas-takas na tinatawagan kong nanay ko. Sabi ko sa kanya, may competition. Sabi natin, amateur singing contest. Ngayon, kunwari, lalabas ang nanay ko, dadalan siya ng basura, magtatapon, pero andun yung damit ng kapatid ko, andun yung sapatos ng tatay ko, gagamitin ko para lang makakompete. Kasi I have a brother na kilala rin sa Philippines. He was the 4th Grandmaster of the Philippines sa chess. Nandito siya sa Dubai 1989 at yung final nila, dalawa lang sila ang natira sa final. Happened to be from India. Yung Grandmaster nila sa India, World Grandmaster, si Vishwanath Anand and my brother. Tinalo siya ng kapatid ko. So doon na napuntang atensyon ng family ko sa kanya. Okay. Sa pagkain, iba yung pagkain niya. Lahat. Hanggang sa ako naman, sabi ko may alam ako sa school. I mean, lagi ako sa top 10, honor roll. Unfortunately, wala akong pang support. Kaya nga ang father ko, siguro na pinufocus sa kanya, utak daw ginagamit, ibang pagkain. Parang nawalan ako ng gana. Okay. Parang nakaramdam ako ng na-desperate ako, na-desperado ako. So that is the reason why, yung nagdaan-daan ako para mayroon akong pantustos sa pag-aaral ko sa high school, naggupit-gupit ako.
Yung naggugupit-gupit ako, pabangs-bangs lang para kumita. Kaso hindi ko kaya kasi mahal pala ang mga books noon. Mga books, syempre, kailangan ng mga projects. Wala kang pambili. Wala pa internet masyado noon. You can just Google. That is the reason why, na at the age of siguro 16, may alam na akong konti, nagkaroon ng opportunity to offer, nag-offer sa akin to work abroad sa Oman. Okay. Linab ko siya. Alright. Yun ang nag-start So lahat. yun, nagugupit ka, yun ang first job mo doon. Para lang mabuhay ako kasi hindi na ako pinapansin. Na kumbaga nagkaroon pa ng pagkakataon na nung manalo ako sa Pilipinas, siguro mga third place lang ako noon sa amateur. Umuwi ako sa bahay. Sabi ko sa father ko, nilagay ko yung trophy ko sa tabi ng mga trophies ng kapatid kong grandmaster. Okay. So, ganun, mas malaki pa yung trophy mo. Mas malaki yung trophy niya. Siguro sa akin, sandang ka lang. Pero at least, may trophy. Sabi ng father ko, hindi ko makalimutan, sabi niya sa akin, alisin mo nga yan, kamukha nga ng cabinet na iba. Nasaktan ako. Sabi ko, ba't ganito? And because of that pain, nagpursige ka lalo to become a better person. Nag-start siya, na nawalan na ako ng gana. Though, nasa honor roll ako. Nawalan na ako ng gana mag-aral. Ayoko nang pumasok. Nahiya ako pero ako lang walang project sa school. Marunong ako sa klase, pero ako lang walang project, wala akong pambili ng ganito, ng books. Sabi ko, wala na akong gana. Hanggang sa at the age of, tumigil ako ng ilang taon, hindi na ako nakapag third year at fourth year High school lang yun, di ba? Oo. Kaya na-accelerated ako, siguro talagang gusto ko lang makapasok na sa college. Kaya lang, huli na, kumbaga nakakapag-abroad na ako. At the age of 17, nag-travel ako, nilakas ako loob ko na mag-travel ako sa ibang bansa, and that was in 1986. Nagugupit-gupit na ako na yun na. Grabe. Galing naman. Nasa eskwelahan pa lang kami noon, nagtatrabaho ka na. So, pero padala mo yung kwento niya sa maalala mo. Gagawin ko siya na istorya. Galing naman ang kwento okay. ni Emil. So ngayon, kamusta naman yung relasyon mo sa iyong pamilya? Okay na ba? Accepted tama. ka na Okay. ba? After 23 years. Ayun nga. Tapos, one time, siguro in 1997, 1996 umuwi ako ng Manila. Galing ako ng Qatar noon para magbakasyon to celebrate Christmas as well. December siya, pagdating ng 1997, January, bumalik ako sa Qatar. Pagbalik ko sa Qatar, after a few months, hindi ko na-expect na yung paghatid sa akin ng nanay ko, that will be the last time na makikita ko siya. Ang sakit. Yung parang my God, ano ba ito? Hindi ako makauwi kasi I was supporting my family. Na yun ang pangako ko sa kanila. Kasi yung kapatid ko nag-asawa na yung sinuportahan nila. Wala na natira, ako na lang. Ako yung panganay. So what happened? Ako sumuporta, yung passport ko hindi ko na-renew. Wala akong pampauwi ng ticket. Sabi ko, ano ba itong nangyari? Then, that night, yung pains na yun na hindi ko makayanan, that was I think the night before na bago siya ilibing, kinabukasan na, naglalakad ako sa desyerto. Na mag-isa ako na. Desyerto pa yung Qatar noon. Oo nga, sumisigaw ako, sabi ko, bakit nagkaganito? Pero, ganun pa rin, I never thought na yung moment na yon na naging lakas ko na pala siya. Yes. Yung pain na yon. So, supposed to be 97 siya, nawala. 99, bakasyon ako. Kung babakasyon ako sa atin, babalik ako sa Qatar na I want to go farther. Kaya nag-take ako ng risk na pumunta ng Dubai. Okay. So mamaya babalikan natin yung Dubai chapter Yun po sa mga tagapakinig si Emil Barsanilla, di ba? Yeah. Barsanilla. Si Emil, babalikan natin yung Dubai, yung continuation ng buhay niya. Dapat may background music mamaya, Daddy Blue. Maiyakan ba dito? Napakaganda pala ng storya mo. No wonder yung he's gusto so pa lang rich. makiugnayan kay Emil or malaman magtanong sa kanya, pakitext na lang po sa 4001 kasi si Doktora may 3 questions na dito sa mga sakit. So after this break, yung isa naman celebrity hairstylist natin. Hello pala kay Alvin at Casca, nakikinig sila. Pwede rin bang batiin si Jovel? Sabi, hindi daw siya makakapakinig kasi may sakit daw siya. 2 days na siya hindi pumapasok. Pero, nag-BBM siya. Ganun ba? Okay, Nakikinig so yan. get well soon. Sige. So, Blue, ano bang... Yung katanungan. Yes. Ano yung katanungan Yung niya? katanungan para... December 14 na concert, di ba? Para... para manalo sila ng 3 tickets para sa Perfect Christmas with Wency Cornejo, True Faith. Ang katanungan kailan gaganapin? Ay, sinabi ko na pala. Okay lang, walang problema kasi mabait tayo Oo, mabait talaga. Kailan gaganapin kung alis to sila, so kuha nila ang kasagutan. So kailan gaganapin ang concert ni na Wency Cornejo at saka sa True Faith na tinatawag na Perfect Christmas at the Indian High School football field. Kung alam mo kasagutan, isend lang sa 4001. Huwag kalimutan ang pangalan and have a chance to win 3 concert tickets. Babalik po kami.
Are you a foodie that knows your humor from your haddock? Would you be willing to share your experience of the finest, fun, or funky eateries in town? If this sounds like you, then join Dubai Today weekdays from 10 a.m. and you could be one of the lucky 12. Or go to DubaiI1038.com for more info. 12 restaurants, 12 listeners, 12 reviews. Are you ready for the challenge? There are moments that change the way you see your future. Moments that change you forever. Moments that change the way you are seen by others.